Naranasan nyo na bang magluto sa open area na napakalakas ng hangin mga ka-antrip? Ang hirap talaga. Ewan ko lang kung gaano ka-Girl Scout at ka-Boy Scout kung napakadali lang para sa'yo magluto dito. Hello mga ka-antrip! Ako nga ngayon ang nakatoka para magluto ng lunch para sa gumagawa ng aming maliit na beach house dito. Dumaan na nga kami ng palengke mga ka-antrip kaya nakabili kami ng karning baboy at mga sahog dito. Kaya naman syempre sinama ko ang pamangkin kong si Bibi para mayroon naman akong katuwang dito ay siguradong napakahirap pagluto dito sa open area. Wala kaming mga kagamitan ay pa-Girl Scout na lang ang labanan. Kaya naman sabi niya ay siya na magpiprepare ng mga gagamitin namin at mga sahog at ako na may nakimaritis na muna dito sa ating mga trabahante. Agoy, trabahante talaga, si Tatay at si Joseph at si Ray lang po yan Rasmoto. Wala na nga kaming budget mga ka-antrip para sa magpatrabaho pa ng karpintero kaya sila na lang muna ang magtyaga-tyaga na gagawa nito. At dahil nga busy ako mga ka-antrip sa kakamarites, hindi ko na malaya na nagisa na pala ng pamangkin ko ang karning baboy kaya lang nagkakaproblema sila sa kala, nakikewang-kewang. Problemado na nga kami sa lakas ng hangin kaya hindi magtuloy-tuloy at lumalakas ang aming apoy. Problemado pa dito sa kala, nagigewang-gewang. Ewan ko ba kung bakit puro problema, hay sus. Kaya naman din nagugutom na rin nga ako at nainis na ako kaya sinabihan ko na si Rasmoto na tulungan na muna kaming ayusin itong kakawang-kewang naming kalan para naman mamadali na ito. At dahil nga malapit na ang tanghalian ay gutom na sila at hindi na makapaghintay dito sa niluluto naming karne at sila ay magtinapay at kape na lang daw muna pampalipas ng gutom kung baga. Ako man din mga ka-antrip ay gutom na pero wala tayong magagawa dito sa aming apoy na ang hina-hina at ang karne napakatigas baga. Kanina pa ito paulit-ulit na lang ang paglalaga namin parang wala namang nangyayari. Siguro ay dahil walang naisahog na kutsara. Kayo ba naglalagay ng kutsara sa nilaga? Sobrang matanda na siguro ito kaya ang kunat na. Hay! Ginisa nga namin yan sa sibuyas at bawang mga ka-antrip ang karne na yan at sinabawan at hinayaan na muna na palambutin at mayat-maya nga'y aming pinipisil. Tinitingnan kung talagang epektibo ang pagpapalambot pero wala pa rin nangyayari. Ang tagal! At dahil nga nababagot na itong pamangkin ko kakahintay na lumambot itong karne kaya ayan inasikaso niya na ang sitaw na pangsahog ay inihanda niya na. At dahil nga panay ang reklamo ko mga ka-antrip sa lakas ng hangin at sa apoy namin at sa karne kaya nabutan na lang ako ni Rasmoto ng kape para magkape daw muna pampalipas gutom pero muntik pa akong mabulag dahil sa kutsara. Ay ano ba yan? Magbibigay lang ng kape, may kutsara pa, balak pa yata akong bulagin para makahanap siya ng iba. Agoy! So dahil nga mga ka-antrip ang tigas talaga ng karne at halos isang oras na naming nilalaga yan kaya ikot-ikot muna ako at susubukan ko umakyat dito sa aming bahay kubo dahil nga kanina pa ako kinakantsawan ni Rasmoto na umakyat sa taas para malaman ko kung gaano kalakas ang hangin dito. Agoy, mapapasubo pa yata ako. At dahil nga syempre mapagpatol tayo mga ka-antrip kaya ayan umakyat ako wala pang hagdan pabitin-bitin hanggang sa nakarating ako dito at totoo nga mga ka-antrip nakakapanginig ng buto ang lakas ng hangin. Pero worth it naman mga ka-antrip pag akyat ko dito ang ganda ng tanawin, ang sarap sa feeling, ang lawak-lawak ng karagatan para bang kasin lawak ng pagtingin ko sa inyo. Agi. Pero dahil nga natatakot ako mga ka-antrip dahil na naglabyog-labyog pa ang bahay dahil nga nagpapako sila kaya bumaba na rin ako. Sakto na lang din na na-videohan ko itong mga batang naglalaro may nadapa pa. Ganito talaga mga ka-antrip kahirap magpagawa ng maliit na kubo o kahit na bahay dahil nga kung wala kang budget ay ikaw talaga. Pagbaba ko nga mga ka-antrip ay tiningnan na naman namin ang karning baboy na aming nilalaga. Ay Diyos ko parang wala pa rin nagbago. Hintay-hintay daw muna. At dahil nga mga ka-antrip gutom na talaga kami di bali ng medyo matigas basta't okay na ay pwede na tunawin na lang daw at palambutin sa tiyan kaya siguro ito ay pwede na naming isahog dito ang sigarilyas. Bahala na, lalambot na lang ito pagdating sa tiyan. Sobrang gutom na talaga. Mabuti kami kaya wala kaming trabaho pero yung mga nagtatrabaho kumukulo na daw ang sikmura. Sino ba sa inyo dito mga ka-antrip ang hindi pa nakakatikim ng adobong sigarilyas or sigarilyas na nilagay sa nilaga or sigarilyas na nilagay sa sinigang na isda o karne? Subukan nyo mga ka-antrip, mabibilib ka, masarap talaga. At ito nga mga ka-antrip, halo ang pamangkin ko, tinatansya kung talagang malambot na at tinitimplahan niya na rin, bahala na lang. Kung medyo matigas pa, lalambot na lang siguro kapag nasa tiyan na, hihi. So ilalagay na nga natin mga ka-antrip ang ating sahog, sitaw at sigarilyas, sigurado masarap to kahit medyo matigas ay panalo na dahil nasa beach naman, bawi-bawi na lang sa view at magpapakabusog na lang talaga kami. Hello mga ka-antrip, sandok time na. Sobrang lakas ng hangin. Pero kung may makita mo ulam natin be, sa struggle na pagluto. Wait! Pagalay! With sitaw! Hindi namin alam kung silang ito nilaga. Basta! Ipay-ikot na dito kami. Ready na para kumain. Bigyan mo yung mga batang itnain.
At syempre bilang nanay nga ay palagi nating nakakagawian na palaging sinasandukan mauna ang mga bata pagdating sa kainan. Sinandukan ko na nga sila isa-isa at pinaupo dyan sa gilid para ma-enjoy naman nila ang kanilang pagkain at syempre kami naman ang bibida, mga matatanda naman, para sa masayang kainan habang nagkukwentuhan. Ang saya nga ng mga ganitong simpleng banding mga ka-antrep, trabaho kasabay na ang pakikipagkwentuhan at bandingan sa ating mga kapamilya habang nagpapakabusog sa simpleng lutuin kagaya ng aming inihanda para sa kanila. Thank you mga ka-antrep. Please follow and share. Bye-bye!